Ano, Jill? Narinig mo naman yung sinabi ng anak ko, di ba? Na wala siyang kasalanan. Kung gusto mong ipadala yung anak ko sa pagamutan, mas mabuti pang umalis na lang kami dito. Hindi ako tatagal makisama sa'yo kung ganyan ka. O tay, ba't nandito po si Tita Isang? Anak, kaya nandito ang tita Isang mo. May sasabihin sana kami sa'yo. Tay, ano po sasabihin nyo? Anak, balak na kasi namin magpakasal ni tita Isang mo. At dito na rin sila titira sa bahay natin. Kasama yung anak niyang si Rawi. Di ba tayo magjowa na kayo? Ba't pa kayo magpapakasal? Tsaka ba't sila ditira dito? Ganun talaga, anak. Di ba, alam mo naman, matagal na kami magkasintahan ni tita Isang mo. Kaya panahon na siguro para magpakasal kami. At para lumigaya na rin kami. Ano tay? Magpapakasal kayo? Wag na tay! Tsaka ayoko magkaroon ng ganyang kapatid! Ano kasi? Tumigil ka nga sa mga ganyan salita mo. Tita Isang mo yun, hindi ka ba naiiyak sa kanya? Tama na, Jill. Huwag mo nang pagalitan si Cassie. Cassie, alam mo naman, matagal na kami magkasintahan ng tatay mo. Kaya payagan mo na kami na magsama na kami para naman maging maligaya na kaming dalawa. Tsaka si Rawi, huwag ka mag-alala sa anak ko dahil may mag-aalaga naman dyan. Andiyan naman si Tito Randy mo, yung kapatid ko. Siyang mag-aalaga kay Rawi. Oh, narinig mo kasi. May mag-aalaga naman kay Rawi, kaya huwag kang magagalit kung nandito na sila nakatira. Pabayaan mo na kami lumigaya ng tita Isang mo. Magpapakasal kami. Basta tayo, hindi sila titira dito! Dito na pala kami titiri! Ay, ikaw! Nakakasal ka ba? Oo, kasi ano, kaya mo ba? Oo. Talo ka sa akin, boy. Ano ba yan? Talo na naman! Lagi na lang talo! Uy! Ganda laro! Apple guy! Kasi, nung kapatid mo wala sa sarili, nangagagaw ng controller, ano naman to? Apple na naman! Lahat, talo na nga eh! Kasi, gusto ko lang naman mag-draw eh! Wala akong kapatid na ganyan! Di ba kapatid yan? Oh, laruin mo to! Laruin mo to! Laruin mo to! Tay, nandito na ako, tay. May sasabihin pala ako. Ano yun? Tay, sasama pala ako sa swimming sa birthday ni JC. Nakapag-ipon naman ako eh. Ano anak? Nakapag-ipon ka? Yan. Yan ang gusto ko sa anak ko eh. Napakagaling, napakabait na, at marunong pang mag-ipon. So, tay, papayagan mo na ba ako? Meron naman ako inipon eh. Oo, papayagan kita. Pero anak, huwag kang maging malikot doon ha. Mag-iingat ka lagi doon. Ano? Wala siya iipon? Kupit niya lang iyon? Ikaw ah! Garuduhin mo yun! Nasabi mo ah! Kasi, totoo ba yung sinasabi ni Rawi? Na nangungupit ka lang sa akin? Wala ka naman palang iniipon eh. Kinukupitan mo lang ako. Hindi tay! May sarili akong ipon! Tsaka bakit mo pinapakinggan yan? Wala sa katunuan yan tay! Tsaka bakit ka mananiwala dyan? Ano? Tignan yung laman ng pera ng tindahan? Sigurado ka Benta ng tindahan kasi. Pag napatunayan ko na kinukupitan mo yung benta ng tindahan natin, lagot ka sa akin, bata ka. Hindi totoo yun tay! Hindi totoo yun! Titignan ko to. Hindi totoo yun! Wala nga oh. Wala oh, kinuha mo. Nay, dito muna ako tutulog. Ayaw kasi nila ako tigilan doon eh. Nay, dito muna ako. Nay, bili na. Dito ako matutulog, Nay. Kasi pag doon ako natutulog, kinukulit nila ako. Inaantok na ako na eh. Nay, bili na. Ano ka ba naman, Rawi? Hindi ka pwedeng matulog sa amin. Alam mo naman, lagi kami magkatabi ni Tita Jill mo matulog. Kaya hindi ka pwede. Doon ka na lang sa kwarto mo, anak. Nay, bili na! Bili na! Ano ba Ngayon naman yung anak mo, Sam? naman eh! Jill! Akin? Ay pare, kamusta pala si paring Rudy natin? Ano man ang balita ron? Yun, iniwan na naman daw ng asawa eh. Nung nakaraan, nabalitaan ko, bumalik, tapos iniwan na naman.
Ayun, nag-iiyak, magdamag. Grabe talaga nangyari dyan kay parang Rudy natin. Iwanin talaga siya ng asawa. Eh, pangit kasi pre. Kawawa talaga yung tao. Wala, paluto tayo ng pulutan. Oo. Uy, pre. Oy, pare, saglit nga. Tagay ka naman. Naku mga pre, hindi ako umiinom eh. Pero kunti lang. Bawal kasi sa akin yung mga pre. Tagay na. Agay. Di ba ikaw yung nakatira dyan kay Boss Jean? Oo, ako nga yung nakatira dyan. Bakit? Yan, tagay mo na yun, pre. Oh. O nga pala. Di ba, ayun ang alaga mo? Ba't nandun yun? Eh, may ano ron. May laman lupa ba? May nuno sa pulso ron, ah. Ano mga pre? Hanggang ngayon ba naman naniniwala pa kayo sa mga ganyan? Noon sa punso? Eh, matagal na yun eh. Sinaunang panahon pa yan. Saka huwag kayo maniniwala sa mga ganyan. Hindi, pre. Totoo talaga, pre. Meron talaga nunong sa punso dyan sa lugar na tinatambayan ng pamangkin mo ba yan, pre? Dati nga may nakatira dyan, pre. Sa tapat niya, yung bata. Naglalaro dyan, eh. Pag uwi niya, alagnat, saka tinubuan ng, hindi alam kung anong sakit yun. Oo nga pre, totoo yun. Yung pamangking ko, dyan din naglaro. Pag uwi, nagkaroon ng lagnat na mataas. Pinagagamot nga eh. Hindi mawariyan kung anong sakit ang dumapo sa kanya. Pinaalbularyo, may nakita kung anong engkanto yun. Maniwala ka sa amin. Tatlo na kami nagsasabi na may kanto dyan. Sige mga pre, maraming salamat sa inyo. Mga paalala nyo. Nga pala, maraming salamat sa patagay nyo ha. Dito na ako. Sige, pre. Rawi, ano ba ginagawa mo dyan? Tara, umuwi na tayo. Tsaka minirun daw diyang nuno sa punso. Eto, may, kausap ako eh. Mamaya na daw ako uuwi. Laro pa daw kami. Anong kausap? Wala ka namang kausap dyan. Tara na nga, umuwi ka na. Wala ka namang kausap dyan eh. Tsaka wala man tao dyan eh. Tara na nga, Rawi. Mamaya, hinahanap ka ng nanay mo. Tara na, mamaya, mapano ka pa dyan? Halika rito. Turo mo sa akin yung bahay ng kaibigan mo. Bawal! Bawal ituro! Bawal! Kita! Bawal! Sige kasi! Bigyan mo na leksyon yung kapatid mo para madala. Oo nga, bigyan mo na leksyon yan. Di ko nga ito kapatid! Ang kulit nyo rin eh! Sige rito! Ano pa bahay ng kaibigan mo? Wag kasi! Wag kasi! Wag kasi! Ba't mo ka tinulak, Rawi? Taas pa rin lagnat ng anak ko. Isang! Isang, halika nga rito! Tignan mo yung ginawa ng anak mo sa anak ko. Hanggang ngayon, oh, ang taas pa rin ng lagnat niya. Nasaan na ba yung anak mo na yan? Jill, bakit ba? Bakit yung anak ko yung sinisisi mo? Eh sabi naman ni Rawi, wala naman daw siyang ginagawa dyan sa anak mo eh. Asan na ba si Rawi? Rawi, halika nga muna saglit. Bakit po, Nay? Rawi anak, ipaliwanag mo kay Tito Jill mo yung nangyari. Di ba sabi mo wala kang kasalanan sa nangyari kay Cassie? Opo, wala po akong kasalanan dyan. Yung kaibigan ko po yung tumulak dyan. Tinulak ng kaibigan. Eh bakit sabi nila JC at ni Kyle? Wala naman daw ibang nasa likod niya kundi ikaw lang. Bibintang mo pa sa iba. Ikaw lang ang may gawa. Ano Isang? Alam mo kung ano mas magandang gawin dyan sa anak mo na yan kaysa makapanakit ng mga tao yan? Dali na natin yan. Pagamot na natin yan eh. Wala na sa katinuan yung anak mo na yan eh. Wala akong kasalanan, Tito Jill. Tito Jill, wala talaga akong kasalanan. Kaibigan ko yun. Kaibigan ko yun. Ano Jill? Narinig
sinabi ng anak ko, di ba? Na wala siyang kasalanan. Kung gusto mong ipadala yung anak ko sa pagamutan, mas mabuti pang umalis na lang kami dito. Hindi ako tatagal makisama sa'yo kung ganyan ka. Isang, mukhang kailangan ko nandalin sa ospital tong anak ko. Hindi pa rin bumababa yung lagnat niya eh. Oo nga, Jill. Tama ka. Siguro kailangan na natin dalhin sa ospital yan kasi talagang hindi nga bumababa yung lagnat niya. Sige, dalhin na natin. Nak, Halika, tumayo ka. tutulungan kita. Dandan lang Tayo ka, nak. Kasi, dandan lang Rawi, di pa tayo tapos Manda ka sa akin pagbalik ko. Kasi, dandan lang Oo nga pala, Randy. Ikaw na lang munang magbantay kay Rawi dyan sa bahay. Wala siyang kasama eh. Ako na lang ang sasama kay Kuya Jill mo dun sa ospital. O sige ate, hatid ko muna kayo dyan sa labasan. Sige. Lawi, lalo muna tayo. Mga kaibigan, hindi ako pwede. Kasi yung mga tao dito, galit sa akin eh. Kala nila ako yung tumulaki. Kasi, di ba, kaibigan, ikaw yun? Bakit ayaw nyo kasi magpakita na sila sa akin nagagalit eh? Wala namang kausap. Rawi, sino ba yung kausap mo? Wala ka namang kausap Ayan, si Lu! Ayan po, sa harapan nyo! Wala naman Rawi Wala naman ako nakikita. Hindi yung mga pinagsasabi mo. Oh, kinikilabutan ako. Mukhang totoo ang mga sinabi ng mga lasing doon sa may kanto. Kailangan kong magpatulong sa kanila. Baka may kilala silang albularyo. Puntaan ko muna. Kaibigan kong duwende, pagalingin mo na si kasi para hindi na sila na gagalit sa akin. Sa akin nyo na lang bigay yung parusa niya. Sang, saglit nga lang. Bakit ganun yung nangyari? Nung dinala natin sa ospital yung anak ko, bigla siyang gumaling. Oo nga, Jill. Nagtataka din ako eh. Pero sana tuloy-tuloy na yung paggaling ng anak ko. Himala ba yun? Rawi! Anong nangyari sa'yo, Rawi? Naku, kailangan ko munang puntahan si Ate Isang saka si Bayaw. Paano kasi? Wala kasi kaapon yung mga manginginom dun. Kailangan ko munang madala si Rawi. Tara na, Rawi! Bakit kaya ganito nangyayari dito sa bahay natin? Kaninang umaga nung dinala natin si Rawi sa ospital, ang taas ng lagnat ng anak ko. Pero pagdating natin sa ospital, parang walang nangyari, wala siyang sakit. Tapos eto na naman tayo pag uwi natin sa bahay. Sobrang taas na naman ang lagnat niya. Ano kayang gagawin natin, Jill? Tulungan mo naman kami, tinulungan namin yung anak mo. Sige, Sang, huwag kang mag-alala. Tutulungan ko rin yung anak mo. Ang gawin natin, dalhin na lang natin ulit sa ospital yan para malaman ng doktor kung bakit nagkakaganyan yung anak mo. Tara. Bayaw, huwag na natin dalhin si Rawi sa ospital. Baka mamaya bumalik na naman yung lagnat niya. Ganito na lang. Kasi may nakapagsabi sa akin, mga lasinggero sa may kanto, sabi daw nila, marami daw talaga yung kanto dito sa paligid natin. Tsaka meron daw silang kakilala, magaling na albularyo. Baka gagaling na daw si Rawi. Ano, Bayaw? Naniniwala ka sa mga lasinggero na yun? Anong engkanto? Walang mga engkanto rito sa lugar na to. Kaya dalhin natin sa ospital yan, Isang. Hindi Bayaw, totoo talaga sinasabi ko. Totoo rin yung sinasabi nila. Maniwala ka naman. Bitawan mo ako. Jill, teka lang. Bakit di tayo maniwala sa kapatid ko? Bakit di natin subukang magpa-albularyo? Di ba nakakapagtaka naman talaga yung sakit ng anak ko at ng anak mo? Kaya subukan nating magpagamot sa albularyo. Ano, Isang? E di ibig sabihin naniniwala ka dito sa kapatid mo na may mga engkanto rito sa lugar na to? Sige, kung naniniwala kayo, edi pagamot nyo sa albularyo yan. Ganito na lang, Randy. Dalhin na lang muna natin uli yung anak ko sa ospital. Pero pag hindi nagbago yung kondisyon niya, tsaka natin siya ipagamot sa albularyo. Sige ate, ikaw ang bahala. Basta ako ate, sinasabi ko lang yung totoo sa inyo.
Gusto ko rin kasi gumaling niya si Rawi. Si parang Ryan, ayaw mag-inom ngayon. Ang dahilan niya, pinagalitan daw siya ng mama niya eh. Bira naman kayo, pre. Tapos buhay ka pala, pre. Yun ang kantsawan, ganun talaga. Mahal ko lang. Ay, ko naman, pre. Bakit di ka minom? Ayaw mo minom ngayon. Nga, Pare, pinagalitan din ako ng mama ko. Ay! sasabi-sabi ka. Kaya Ganyan pa natin, din pre. talaga. Okay lang naman to eh. Ikaw pre, ba't tayo kung uminom ngayon? Hindi, nakakatawa dun, pre. May mama pa pala si Ryan. Siya din naman, si Paring Aris. Grabe ka naman makatawa. Eh ikaw, parang di ka pinagalitan ng mama mo. May mama ka pa, di ba? Yung mama, paamamasang. May mama. Bakit, Jeno? Mga pre, mukhang di yata kayo nagiinuman ah. Oo pre. Eh bawal kasi pinagalitan kami ng mama namin. Oo, pre. Sa nga pala mga pre, kaya ako napunta dito eh. Papatulong sana ako sa inyo eh. Di ba may kakilala kayong albularyo? Oo. Bakit? Sino ipapaalbularyo mo? Ay yung pamangking ko sana. Kasi nilalagnat na, ilang araw. Pre, ikaw ba? Kilala mo yung albularyo sa atin? Oo, yung magkapatid. Si Tata Rocky, saka si Landong Putik, kung tawagin. Oo, yun pala eh. Ano, tara, samahan na natin. Asa yung pamangkin mo? Nandun sa bahay. Tara na, tara na. Tara. Tara. Be, diyan ka muna ha. Magsahin ka na dyan. Dali mo, Lando. Ang bilisan nyo, May pare. gagamutin Buti pa na, tayo buti sa natin kabilang magkapatid bayan. ng albularyo. Tata Rocky, Landong Putik. Bakit? Sino kayo? Ano kailangan nyo sa amin, mga amang? Pre, siya nga pala yung pinapakilala ko sa'yo. Yung si Tata Rocky, saka si Landong Putik. Isang alamat dito sa lugar namin yan, pre. Na napakagaling manggamot. Albularyo yan. Ba, pre? Oo. Magaling yan, magaling. Oo, ako nga ang tanyag na manggagamot ng albularyo. At siya naman ang kapatid ko, mausay manghilot ng manok. Ano ang kailangan nyo? Okay. Lord, down to. Tumahimik ka na, sige na. Wala na remedyo dyan, amang. Hindi naman po to eh. Ano ba problema mo? Yung pamangking ko po. Akala ko ito. Kuya, ako naman gagamot dito. Kung yung manok ka, napagaling ko. Ito pa kaya. Sigurado, kayang-kaya ko na to. Hindi nga po to kuya eh. Sabi nga yung pamangking ko eh. Kukulit nyo talaga. Sige na, amang. Huwag ka na magalit, sige na. Alam ko na ang sakit ng pamangkin mo at nararamdaman ko ang espiritual. Kaya siguro, Lando, ikaw na muna ang pumunta sa kabilang ibayo at ikaw na muna maggamot doon. At sasamahan ko sila. At kayang-kaya ko na to. Sige na. Kuya, bago gamutin ko yung gagamutin dun, baka pwede makabali ng 50. Amang, baka may 20 ka dyan. Maabutan mo muna to. Ako wala po akong kapera-pera eh. Lando, wala pa. Sige na, mamaya na ako ng bahala. Kasi pagbalik ko nito, sige na. Sige na kuya, muna na ako. Sige. Tara na po, para magapot na po yung pamangking ko. Sige, saan ba tayo? Sige, susunod Dito po, tayo po. tara na po. Sige. Po, malapit na po tayo. Kagandi. Una na ako may gagawin pa kasi sa bahay. Kasama mo naman si Tata Rocky, pinakamagaling na albularyo yan. Ako rin. Winner na ako pupuntahan kami. Sige mga pre, ingat kayo maraming salamat. Tata Rocky, ikaw pala. Tata Rocky. Bahala dyan ha. Sige, salamat. Sige. Salamat. Sige na, ituro mo sa akin lang daan. Ano na po? Ano po yung tataro ko eh? Pumasok na tayo, alam ko na. Sige na. Tara na po. Sige na. Tama na nga yan! Ano ba kasi yung ginagawa niya eh? Ikaw masyado ka naniniwala sa mga albularyo na eh. Wala naman nangyayari sa panggagamot niyan eh. Oh. Tigilan na yan! Sige na, tigilan! Hindi, Jill. Huwag mong itigil ang panggagamot sa anak ko. Ito na lang ang paraan ko para gumaling ang anak ko. Bakit? Nung nasa ospital ba may nangyari? Wala naman, di ba? Kaya kung ipapatigil mo to, tayong dalawang mag-aaway ng todo. Ne, huwag ka na maingay. At nakikita ko na ang nagpapahirap sa anak mo. Isang batang engkanto. At tumahimik ka na at gagamutin ko at para matigil na ang kahirapan ng anak mo. Rawi, anak, ano ba nangyayari sa'yo, Rawi? Isang tama naman! Hoy, ikaw, albularyo! Ilang araw na lang ginagamot yan pero walang nangyayari! Hindi naman siya gumagaling! Tumahimik ka, mister! Mrs.
Hindi na Engkanto ang may problema nito. Dahil ang anak mo ayaw na bumalik dito sa mundong ito. Hanggat maaari, kausapin mo siya para makabalik siya sa kanyang pagkatao. Ganun po ba, Tata Roque? Hmm. Kung yun lang po talaga ang tamang paraan, kakausapin ko po si Rawi para bumalik na siya sa amin. Sige, kausapin nyo. Rawi, anak. Rawi, anak. Nakikiusap ako sa'yo, Rawi. Makinig ka sa akin. Rawi, bumalik ka na, Bumalik ka na Rawi. sa amin, Rawi. Bumalik ka na, Rawi. Rawi! Hmm. Jill, nakikita mo ba yung nakikita ko? Siya yata yung nagpapahirap sa anak ko. Oo, sa ngayon, naniniwala na ako. Natutuong may engkanto dito sa lugar na to. Rawi! Rawi! Bumalik ka na! Rawi, bumalik ka na! Rawi, bumalik ka na! Kapatid ko! Rawi, bumalik ka na! Kasi... Pagkatapos po ng pangyayaring yun, hindi na po kami ginambala paulit ng laman lupa. Ang sabi ni Rawi, umalis na daw ang kanyang mga kaibigan. Tuluyan na po kami namuhay ng masaya at masagana